At nung siya ay usigin at pilit na dadaklutit ihahagi sa bangin, na hawakan po ba siya? Hindi, dahil hindi siya payag na siya ay mahawakan. Kaya nais kong ipaunawa, kailangan eksperto ka para maiiwas mo ang buhay mo sa kalamidad, maiiwas mo ang buhay mo sa pagkalugi. Pwede ba yun? Pwede po. Kung matututo ka na magsanay, na mahusay, tumakas. Huwag mong tatakasan ng iyong utang, huwag mong tatakasan ng iyong asawa. Ang tinatakasan lang ay iyong panganib. Amen? So tayo po ay manalangin, kaya yun ang unang babala, babayaran mo ang iyong utang, ang asawa mo iyong iibigin at paglilingkuran. Amen? Purihin ng Panginoon. So tayo po ay manalangin, Banal na Espiritu. Nalalaman mo po na kulang kami ng karunungan tungkol sa walang hanggan. At ikaw rin ang may alam, Banal na Espiritu, na espiritual ang salita at hindi namin pwedeng gamitin ang aming isipan o utak para ito'y unawain dahil ito ay espiritual. At ikaw lamang ang may hawak ng liwanag at katotohanan. Kaya heto kami, palagay ang loob namin dahil umaasa lamang kami sa pagtuturo mo at pagsisiwalat. Sa iyo ang kalwalhatian, Ama, sa pangalan ni Jesus, at ang bawat isa ay nagsabi ng amen. Ang matatalino ay yung umaasa lang sa Espiritu ng Diyos. Tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo, kaya matalino si pastor dahil ang pag-asa lamang niya ay banal na Espiritu. Amen? Kaya kung pag-asa mo ay banal na Espiritu, ikaw ay isa rin sa matalino. Ituro mo ang iyong katabi, sabihin mo magpakatalino ka. At alam mo na ang paraan, magpakaalab ka sa banal na Espiritu. So ipakikita ko po sa inyo, tignan po natin sandali, at kailangan makita po ninyo na ang sinabi ng Panginoon, manalangin kayong lagi para maiiwas ninyo ang inyong buhay sa tukso. Pray always so that you can protect yourselves from temptation. Basta ikaw po ay solo sa bahay mo, may tukso po doon, kahit mag-isa ka. At pag ikaw ay humalo na sa mga kasama mo sa bahay, meron din pong tukso doon. At pag lumabas ka ng bahay, meron po doong tukso. At ang manunukso ay nasa lahat ng dako, pero siya ay talunan. Kaya kailangan matuto ka kung paano mapagtatagumpayan ang tukso ng manunukso at nang sa gayon, siya ay laging talo dahil siya naman ay talagang talunan. Kaya kailangan ilagay mo siya sa kanyang lugar na siya ay talunan. At kailangan ito ay maunawaan natin. Tingnan natin sandali. Kaya ba naniniwala pag banal ka't nag-aayun at nananalangin, wala ka nang daraan ng pagsubok? Hindi. Hindi po kasiguruhan ng kabanalan para hindi ka dumaan sa pagsubok. Tingnan natin sandali sa Job 1, verse 1. At sabi po dito, there was a man in the land of Uz whose name was Job. And that man was perfect. Kayo po ba ay makaka-identify dito sa word na perfect? Are you perfect? And upright. And one that feared God and eschewed evil. Pansinin po natin itong katangian ni Job, sakdal, matuwid, may takot sa Diyos, at galit sa kasamaan. Iniiwas ang lahat ang sarili niya sa kasamaan. Pero kung makikita po natin, maging si David ay nagsabi na hindi ko hahayaan na sa mismong aking bahay, ako ay magkaroon ng kasamaan sa aking puso at sa aking isipan. Kaya kahit saan tayo naroon, kailangan tayo ay lumakad sa kabanalan, pero hindi po nakatitiyak ang wala kang pagsubok. Sapagkat ang matuwid ay uusigin. Ang ipinapatutuo ng Panginoong Hesukristo ay pagwiwikaan ng iba't ibang masamang pananalita. Pero ang dapat nating ituon doon ay magalak tayo sa Panginoon. Sapagkat nakikibahagi tayo doon sa Kanyang dinanas na mga tiisin. At tayo magiging matibay at matatag. Kaya nais kong makita ninyo ito, pag-aralan po ninyo ito at dito ninyo makikita
kung paano ang dyablo ay sinira si Job na isang perfect, upright, one that feared God and eschewed evil. Kaya kung titingnan po natin, hindi po ako papantay kay Job. Amen? Siya po ay talagang ang takot sa Diyos ay pambihira. Pero ipakikita ko po sa inyo ang kahigdan natin kay Job. Ngayon, ating pansinin, palagay ko araw-araw siya ay nananalangin. Araw-araw siya ay nakikipagniig sa Diyos. Pero isang araw, dumating ang kanyang alipin at sinabi na lahat ng iyong alipin na nag-aalaga ng iyong mga baka, linusob ng mga Sabians at lahat ng iyong alagay na matay at lahat ng iyong mga alipin ay namatay. At ang sabi niya, ako lamang ang nakaligtas. At dumating uli ang isang alipin at ang sabi, ang iyong mga tupa, lahat ng iyong mga livestock ay namatay. At pati mga nag-aalaga at ako lang ang nakaligtas. At dumating ang pangatlo. At ang sabi niya, ang lahat ng iyong pananim ay natuyo dahil sa matinding pagdating ng biglang init. Namatay ang lahat ng iyong tagapag-alaga at ako lamang ang naligtas. At ang ikaapat, ang iyong mga anak, sama-sama sa inyong bahay, dumating ang malakas na hangin at nawasak yung bahay at sila ay natabunan ng buong bahay. Ang mga anak mo'y ubos, wala ka ng lahi, pati ang iyong mga alipin ay kasama nila sa kanilang kamatayan. Ako lamang ang nakaligtas. Yan nais kong iyong maintindihan. Paano mo maiiwas ang iyong sarili sa kapahamakan? Paano mo maiiwas ang iyong sarili sa lindol? Paano mo maiiwas ang iyong sarili sa habagat at sa malakas na bagyo at daluyong? Manalangin tayo sandali sapagkat ito po ay napakahalagang katotohanan na dapat nating matutunan. Salamat aming Ama dahil Ikaw, ang iyong salita, ang siyang aming patnubay at gabay. At kami magiging matibay at matatag, pananalig lamang ang aming kailangan. Kaya tulungan mo kami upang lalo kaming sumibol sa alab at sipag at tiyaga sa paglapit sa iyo. Malwalhati ang banal at dakila mong pangalan sa pangalan ni Jesus. Ang unang-una pong dapat nating maintindihan, sa lumang tipan, ang Espiritu ng Diyos ay nasa saserdote, sa hari at sa propeta. Pero sa bagong tipan, ang Espiritu ng Diyos ay nasa lahat ng born-again Christians. Yun po yung ating kahigdan. Ang banal na Espiritong ipinangako ng Diyos ay bibigay niya at ilalagay sa lahat ng kanyang anak. Subalit natin pong tingnan sandali dahil maraming Kristiyanong bagamat nasa kanya ang banal na Espiritu, pero ang banal na Espiritu ay hindi makagawa dahil napipighati. Dalawang salita, grieving the Holy Spirit, another word is quenching the Holy Spirit. Kapag ang banal na Espiritu ay iyong pinighati, kapag ang banal na Espiritu ay iyong hinadlangan, hindi mo maintindihan ang ipinangangaral. Hindi mo maunawaan ang mga salitang nagsasabi ng mangyayari sa iyong maganda sa hinaharap. Kaya kailangan magsiyasat tayo at tingnan natin na wala tayong sama ng loob. Grieving the Holy Spirit is by bitterness. Grieving the Holy Spirit is not to forgive. You have to forgive everyone. Kailangan magpatawad ka. Alisin mo yung sama ng loob, alisin mo ang di pagpapatawad para malayang makapagturo ang banal na Espiritu. So, ang paghadlang sa banal na Espiritu ay kung lagi kang malungkot. Nahadlangan ang banal na Espiritu kung hindi mo ikinagagalakan lahat ng nangyayari sa iyo. At kailangan na ito ay ating gawin, ano man ang nangyayari sa kasaganaan, magalak tayo, sa kahirapan, magalak tayo, sa kabusugan, magalak tayo, sa gutom, magalak tayo. Ano man ang ating kalagayan, magalak tayo. At laging magpuri, at laging magpasalamat, at laging manalangin. At ito ay dapat na pagpasyahan.
Kailangan ito ay iyong isagawa araw at gabi. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, ang magnanakaw ay dumating upang magnakaw, pumatay at magwasak. Kaya si Satanas ay hindi mabait. Si Satanas, ang gagawin niya ay sirain ang ating buhay. Guluhin ang ating buhay. At tayo'y pag-away-awayin sa loob ng ating sariling pamilya. Kaya pag may nag-aaway sa loob ng pamilya, there is an attack from the enemy. Kaya hindi mo kaaway ang iyong mahal sa buhay, ang kaaway mo ay si Satanas. Kaya ang harapin mo ay si Satanas, hindi ang iyong mahal sa buhay. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Kailangang matalino ka dahil hindi dugo at laman ng ating kalaban. Ang kalaban natin ay hindi nakikita pero magpapakita siya kapag ginamit mo ang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Prayer is on its height and level of triumphance. You will be triumphant in despondency. You will be triumphant in a place where no one can help you. Doon po umuusbong at doon po nagsisimula ang napakahusay na buhay ng panalangin sa punto ng ating kawalan, sa kalagayang imposible. At tayo tatawag sa Diyos at siya naman handang laging saklolo dahil hindi naman siya humihiwalay sa atin. Siya ay laging kasabay natin. Magtatapos na po ang taong 2018. Kaya hinihimo po namin kayo na tayo ay magtipon-tipon at magsama-sama as great achievers. A 2-week, 6 days revival ang magaganap dito po sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At narito po ang mga dates, December 6, December 7, December 8, at sa December 13, 14, and 15, 2018 sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Dito po sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. This will be a power pack 6 nights of revival para sa pagtatapos ng 2018 at anyayahan po natin ang ating pong mga kaibigan mahal sa buhay at tanggapin po natin ng buong buo ang biyaya ng ating Panginoon. Muli, ito po'y walang bayad, free admission, and everybody is welcome. See you and God bless. You can listen to our radio program on DWAD 1098 AM band Monday to Friday, 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Tuesday, alas 7 ng gabi. Saturday, alas 10 ng gabi. At Sunday, alas 7 ng umaga. Tayo po'y nasa Edge Radio ng Signal TV sa Channel 212 mula Lunes hanggang Linggo, alas 5:30 ng umaga at alas 5:30 ng hapon. Para po sa Facebook live streaming broadcast ni Brother Greg, maaari nyo pong i-search o hanapin ang Greg Durante Ministries fan page. Maaari nyo po kaming bisitahin para sa mga karagdagang informasyon at preachings sa www.gregdurante.com. Draw near to God and He shall draw near to you. So magsisiyasat po tayo dahil ang sabi ng Panginoon, ang magnanakaw ay dumating upang magnakaw, magwasak at pumatay. So ang papatayin ni Satanas ay ang alab mo sa panalangin. Ang papatayin ni Satanas ay ang alab mo sa pagbabasa ng Biblia. So the lack of faith is due to less feeding on the Word. Kaya walang matibay sa pananalig dahil ayaw magbasa ng Biblia. Magbasa ka araw-araw ng Biblia kahit hindi mo maintindihan. Ipauunawa yan ng banal na Espiritu. Failures arises from
lack of knowledge of God. And knowledge of God is in the Word. Kaya kailangan ikay nagbabasa ng Biblia, sabihin mo kailangan nagbabasa ka ng Biblia. Dahil hindi naman pastor lang ang marunong sa Biblia, dapat lahat ng anak ng Diyos ay dalubhasa sa Biblia. Kaya nga tayo may pananagutan ng Diyos at hindi niya gagawin yung ating katungkulan at hindi ko rin pwedeng pakialaman yung kanyang katungkulan. Kaya kailangang makita ko yung katungkulan ng Diyos at yung katungkulan ko at pag nagtagpo, gagawin ng Diyos yung kanyang pangako at gagawin ko naman yung kanyang iniutos sa katuparan ng kanyang pangako. Kaya ngayon, nais kong iyong maunawaan. Ang magnanakaw ay dumating upang magnakaw. Nakawin ang ating kapayapaan, nakawin ang ating kagalakan. Madali pong magkunwari, madali pong tumawa, kaya makikita natin yung isang awitin. Laughing in the outside, crying in the inside. Kailangan pong pag tumawa tayo, tumatawa rin ang ating kalooban. Kailangan maalis tayo sa pagkukunwari dahil pag puro tayo pagkukunwari tayo impostor. At marami pong impostor na Kristiyano dahil hindi niya alam kung paano magiging isang wagas at dalisay na Kristiyano. Kaya tayo nag-aaral. So, ngayon ating unawain. But I come. Ano po ang sabi ng Panginoon? But I come. So, atin pong siyasatin na sa John 10, verse 10. Doon na tayo dumiretso sa eksakto. The thief cometh not, but for to steal and to kill and to destroy. Colon. Yung separation po, pag sinabi pong naghiwalay sa colon ay yung magkapantay na bigat at kapangyarihan. So, ang magnanakaw ay makapangyarihan sa pagnanakaw. Ano ang sabi ng Panginoon? I am come. So the thief cometh not, ang magnanakaw ay hindi darating, walang ibang layunin ng magnanakaw, kundi magnakaw, pumatay, at magwasak. Nakakita ka po bang magnanakaw na mabait? Wala po. Ang magnanakaw pag pumasok at nagising yung pinagnanakawan, kung kailangang siya'y pumatay, siya'y papatay. At kung siya hadlang ngayon, pwede niyang wasakin yung mga humahadlang sa kanya. Yan po ang dyablo. At siya po ay hindi pangkaraniwan ang lakas. Hindi po yan kaya ng 10 tao. Kailangan mo ang ibang kapangyarihan. So, I am come that they might have life. And that they might have it more abundantly. So, pansinin po natin, I am come that they might have life. So, the thief cometh not, but to steal that life. So, ang pagdating ng magnanakaw ay para agawin yung buhay na masagana sa buhay ng isang born-again Christian. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly, because there is only one abundant life, and that is the very life of Jesus. Kaya kailangan huwag kang papayag. Basta sabihin mo masagana ang buhay ko dahil ang buhay ko ay si Jesus na nagsabi, I am the way, the truth, the life. So that life is abundant life. When you say abundant, it is more than enough. Oversupply in everything. Yun po ang abundance. An overflow of blessings in all area of our life. At binigyan po ng assurance na si Jesu Cristo ang nasa atin. So, paano mo maiiwas ang iyong sarili sa magnanakaw? Paano mo maiiwas ang iyong buhay sa nagnanakaw at pumapatay at nagwawasak? Sa verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd gave his life for the sheep. Ano po ang ibig sabihin? Kailangan kayo may pastol. Dahil ang gawain ng pastor ay ipagtanggol, ipaglaban ang kaniyang kawan. At ang sabi ng Panginoon, ako ang mabuting pastol. Ang mabuting pastol, ibinigay niya ang kaniyang buhay para sa kaniyang tupa o para sa kanyang kawan.
Kaya ako ay may kapayapaan, katahimikan at katiwasayan dahil si Jesus ang aking mabuting pastol at yun ang ibig kong iparating sa lahat na si Jesucristo ang mabuting pastol. Nais kong ipakita sa inyo na sa paligid natin nandyan lahat ang tukso at mga manunukso. Kaya maraming natatalo at nadadaig na dating maalab sa buhay nilang relasyon sa Diyos, pero lumalamlam dahil sa kamangmangan. Ipakikita ko po sa inyo ang mabuting pastol, ano ang kanyang gawain. Sa Psalms 23, verse 1, ating iisa-isahin kung ano ang gawain ng mabuting pastol. The Lord is my shepherd, I shall not want. So pansinin po natin, kailangang buhay natin na wala tayong pangangailangan. Tingnan mo ang iyong katabi, wala ka bang pangangailangan? Meron tayong pangangailangan. Pero kailangan ipagkatiwala natin. Ang ibig ba sabihin, wala na tayong gagawin? Meron tayong gagawin. At ang ating gagawin ay kung ano ang sasabihin ng ating pastol. Hindi natin pangungunahan ng ating pastol dahil ang ating pastol, ang pagpapastol po, ang pastol laging nasa unahan. Kaya kailangan sasangguniin natin ang ating pastol, panunuorin natin ang ating pastol, ano ang kanyang ginagawa. At titiyakin ko sa inyo, kung pastol natin Panginoong Jesus at naunawaan mong siya ang namamahala sa iyong buhay, ang sabi sa verse 2, dadalhin ka ng pastol saan? He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. Ang ibig pong sabihin, si Jesucristo ang ating pastol at hindi po tayo mangangailangan. Dahil, bakit hindi tayo mangangailangan? Bago pa natin kailangan na itustos na sa atin ng Panginoon. Ika'y may hanap buhay dahil yan ay itinustos sa iyo ng Panginoon. Ika'y may negosyo dahil itinustos yan sa iyo ng Panginoon. Dahil siya ang ating mabuting pastor. So, ating unawain siya nagdadala kung nasaan ang mabuting negosyo, kung nasaan ang mabuting hanap buhay, kung nasaan. Sapagkat siya ang He maketh, He leadeth. So, sino ro ang gumagawa para ikaw ay hindi magkulang? Ang ating mabuting pastor. Sino raw ang nagdadala sa atin sa tabi ng mainam na tubig? Ang ating mabuting pastor. Amen? So yung He is the good shepherd. And then sa verse 3, ano ang sabi ron? He restored my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Ano po ang ibig sabihin? Pag sinabing restored, ang ibig sabihin ay ibinabalik sa kaayusan ng aking isipan. He leadeth me in the paths of righteousness dahil pag tayo po ay nawalay doon sa path of righteousness, and righteousness is right standing before God. Righteousness is right doing before the sight of God. Yung lahat ng mabuti ang ating gagawin at yung mabuting gagawin natin ay iniuutos sa atin ng banal na Espiritu. Kaya restoring, He restored my soul. Ang ibig sabihin, lalong pinag-aalab niya ang aking isipan sa pagtitiwala sa Kanya. At kaya niya ginagawan tayo ng mabuti alang-alang sa Kanyang pangalan. Ako bilang ama, iniingatan ko ang aking pangalan at ibig ko na ang aming mga anak ay mabuhay. Ang sabi ron, a good name is to be pursued rather than riches. Ang mabuting pangalan ang dapat hangarin kaysa anumang laki ng kayamanan. Kaya nais kong ipaunawa sa iyo na ang ating Ama ay mabuting Ama, ang ating Panginoon ay mabuting Panginoon. Let us live according to the goodness of the name of the Father and the Son. Amen? Kaya nga, kailangan lagi kang nagpapanibagong sigla. At ang sabi sa verse 4, ano ang sabi ron? Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Hindi ka po masisira ng kalaban. Hindi ka po mapanghihina ng kaaway. Hindi ka po mawawasak ni Satanas. Hindi po. Bakit? Dumaan man ako sa lambak ng anino ng kamatayan, wala akong katatakutang masama. So ano po ang ibig sabihin? Ang kamatayan po ang siyang
resulta ng kasalanan. Ikaw ba'y laging nag-i-internet o nagsasurf sa iba't ibang website? Bisitahin mo rin ang aming website sa www.greggurante.com. Nandoon ang mga maraming preachings ni Pastor Greg na nakakapagbigay ng kalakasan, kagalingan at katagumpayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Anyayahan mo rin ang iyong mga kamag-anak at kaibigan, mga kakilala, kaopisina at kapitbahay na sila din ay makarinig ng mensahe ng katapatan at kabutihan ng ating Panginoon. It's just one click away. Click it now, www.greggurante.com. Magtatapos na po ang taong 2018. Kaya hinihimo po namin kayo na tayo ay magtipon-tipon at magsama-sama as great achievers. A 2-week, 6 days revival ang magaganap dito po sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At narito po ang mga dates: December 6, December 7, December 8 at sa December 13, 14 and 15, 2018 sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Dito po sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. This will be a power pack 6 nights of revival para sa pagtatapos ng 2018 at anyayahan po natin ang ating pong mga kaibigan, mahal sa buhay at tanggapin po natin ng buong buo ang biyaya ng ating Panginoon. Muli, ito po'y walang bayad, free admission and everybody is welcome. See you and God bless. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po ay napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.greggurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito. At ang isang taong takot sa kamatayan, ang isang taong takot mamatay ay nananatili sa kanyang kasalanan. Pero ang isang taong naniwalang siya'y ligtas, hindi na takot sa kamatayan dahil wala na siyang kamatayan sapagkat siya'y may buhay na walang hanggan. Ang mamamatay na lamang ay pisikal na katawan pero hindi ang espiritu at kaluluwa at yun ang mahalaga, espiritu at kaluluwa. Kaya sabi ng Panginoon, huwag mong katakutan ang pumapatay ng katawan. Sino ang pumapatay ng katawan? Si Satanas. Higit mong katakutan ay may kapangyarihan pumatay ng iyong espiritu at kaluluwa at ang may kapangyarihan lamang ay ang Diyos. At kung ikay nasa Diyos, wala kang kamatayan. Amen po ba? At ang sabi po dito, I will fear no evil, for thou art with me. Ilagay mo sa iyong puso at sa iyong isipan na kasama mong lagi ang Diyos. Huwag mong gagamitin ang iyong pakiramdam. Huwag mong gagamitin ang pagtaas ng angat ng iyong balahibot buhok para sabihin mong kasama mo ang Diyos. Kadalasan po, pag ikay nangilabot, demonyo ang nasa paligid mo. Amen. Pag ang Diyos po ang nasa paligid natin, tayo po'y payapa. Amen. At bukas ang ating spiritual na paningin. Nakikita natin yung mga biyaya at pagpapala dahil tayo ligid ng biyaya at pagpapala because we are spiritually blessed with all spiritual blessings. Pagalingan po ito sa pagdaklot ng mga pagpapala natin. Nasa hangin po yan, nasa paligid natin. On how to determine and to recognize those blessings, it's all up to you. Amen po ba? Wala po sa bansa yun. Huwag mo sasabihin sa Amerika lang may pagpapala. Sa Pilipinas, marami ring pagpapala.
At ikaw ay magiging bukod tangi kapag natutunan mong makita yung mga pagpapalang narito sa Pilipinas para sa mga Pilipino. Amen? Narito ang ating pagpapala. Amen? Huwag ka nang kung saan nakatingin at huwag ka nang maniwala sa greener pasture dahil ang greener pasture natin ay na kay Jesus. Kahit saan tayo dalhin ng Panginoong Jesucristo, tayo ay laging nasa greener pasture. Amen? Hallelujah! At ang sabi ng verse 5, oh, I love my good shepherd. Do you love your good shepherd? And who is your good shepherd? Praise the Lord. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Pansinin po natin, yung mga kaaway natin, maiinggit sa atin. Why? Dahil tayo ipinaghahanda ng ating mabuting pastol ng dulang at tayo pinakakain, nakita ng ating mga kaaway, kita ng mga inggit sa atin, kita ng mga galit sa atin. At sila'y maghihimutok. Mas magaling sila, mas matalino sila, mas marami silang masteral degree, pero ikaw ay nasa noble degree ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Hindi ninyo naunawaan, kayo ay merong dugong bughaw na pag-aari ng Panginoong Jesucristo. We are in Jesus, His priest. We are a holy nation. We are a chosen generation, a holy nation, a peculiar people. God has called us to be priests, and people will call us ministers of the Most High God. At ang saserdote ng Diyos hindi naghihirap. And you are that. Amen? Ika'y saserdote ng Diyos kung gagawin mo ang iyong katungkulan. Ano ba ang katungkulan ng saserdote ng Diyos? At sabi po dito, Thou anointest my head with oil. Ano po ang ibig sabihin? Yun pong anointed head with oil, ang ibig pong sabihin, yung kapangyarihan ng Diyos ay nasa iyong ulo at nasa aking ulo. At dahilan sa ganitong ginagawa sa atin ng Panginoon, ang lahat, ano po yung cup runneth over, hindi ka magkukulang. At sa verse 6, ano ang sabi? Dahil siya ang ating mabuting pastol, surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Kaya dito po makikita natin, kapag natupad sa iyo yung verse 1 to 5, hindi ka po a-absent ng araw ng pagsamba. Dahil itutulak ka ng kabutihan at awa ng Diyos, itutulak tayo saan? Sa pagtitipon at pagsamba. Kaya nga po napakahalaga na iyong pagpasyahan. Sino ba ang iyong pastol? Si Jesus o si Satanas? Si Satanas ay nagwawasak, si Jesus ay nagpapala. Si Satanas ay sumisira, si Jesus ay nagbubuo. Kaya't ako ay sa mabuting pastol, pagpasyahan mo ngayon na ikaw ay nasa kamay ng mabuting pastol. So ngayon, ano ang gawain ng pinapastol? So, na-establish natin ang katotohanan na makaiiwas tayo sa mga sakuna, makakaiwas tayo sa lahat ng trahedya. Maiiwas natin ang ating sarili dahil tayo ay may mabuting pastor. Pag-aalalahanin ko po ang aking buhay, 4 na ulit yung salitang cheated death. 4 na ulit na naligtas ako sa kamatayan. Hindi ko na iisa-isahin, pero yun po ay isang buhay na karanasan na talagang ang Panginoon ang mabuting pastol. Pero para lumakad ka na mapagtitiisan mo ang iyong mga tiisin, the only way to escape from the test and the trial is only by sa 1 Corinthians 10 verse 13. Lahat po ng pagsubok ay nangyayari sa lahat ng tao, wala pong exempted. There hath no temptation taken you but such as is common to men. But God is faithful. Yun po ang maganda ron. But God is faithful who will not suffer you to be tempted above that you are
that you are able. So bago tayo idaan sa pagsubok, bago tayo idaan sa suliranin, linagyan muna tayo niya ng ability. Amen? Hindi ka susubukin hanggat hindi ka equip nung kakayahan na idaan doon sa pagsubok. Ang Diyos mo'y tapat. Hindi ka susubukin ng hindi mo kaya, kaya yung kalagayan mo ngayon, kaya mo. Sabihin mo sa iyong katabi, kaya mo yan. Dahil linagyan ka ng Diyos ng kakayahan. So, God is faithful who will not suffer you to be tempted above that you are able, but will with the temptation also make a way to escape, that you may be able to bear it. So what is the way of escape? Perseverance, endurance, and patience. Pagtiisan mo lang for 1 week. At pag napagtiisan mo, the next week, kakamtin mo na yung iyong kailangan. Amen? Or pagtiisan mo lang for 1 year, next year ay ikaw ay mag-aani na. Amen? Laging tandaan mo, ang layunin ng Diyos, ikaw ay maging maunlad, ikaw ay maging masagana. So ngayon tingnan po natin, ang gawain ng isang nasa pagpapastol ng Panginoon, meron pong isang napakahalagang katangian ang isang nasa pagpapastol ng Panginoon. Tingnan mo uli ang iyong katabi at siya sipatin mo mula ulo hanggang paa dahil hindi mo kita ang talampakan dahil may sapatos. Amen. So tingnan mo mabuti, hagurin mo ng tingin, amen, mula ulo hanggang talampakan. At dito makikita natin na sa mukha ay makikita ang taong nasa kapayapaan. True success is peace. Ang totoong tagumpay po ay kapayapaang naka-display sa mukha. Tingnan mo uli ang iyong katabi at iyong siyasatin ang mukha niya, kung siya ay maaliwalas ang mukha, kung nagliliwanag ang kanyang mata. Hello? So, hindi, totoo po ito. Dahil ang isang taong maraming dalahin dito, maraming sama ng loob dito, pag ngumiti po yan, parang nakasimangot pa rin. Dahil dala nung kanyang ipinaglilihi dito. Kaya ang tampo, paglilihi yan hanggang sa ito'y maging galit, hanggang ito'y maging puot. Kaya sa umpisa pa lang ng tampo, sabihin mo, tampo, layuan mo ako sa pangalan ni Jesus. Tampo, hindi kita kailangan. Ang kailangan ko ay ang Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga po, kung ito'y maunawaan mo, hindi mo papayagang ikaw ay sumama ang loob. Tingnan mo uli ang iyong katabi, huwag mong papayagan mula ngayon na sumama ang iyong loob. Maraming magpapasama ng loob natin, pero huwag mo silang papayagang magtagumpay. Amen? Lagi kang nasa ibabaw ng manunudyo. Laging nasa sakong mo ang manunukso. Amen. Hallelujah. Kaya nga ating unawaing mabuti. Sa Psalms 91, ito ang napakahalagang gawain ng nasa pangangalaga ng mabuting pastol. Tingnan natin sa verse 1, buong Psalms 91, ipakikita ko sa inyo ang mga salot sa ating paligid. Pestilences are all around us. Plague are all around us. Nasa hangin po ang peste. Amen? Kaya nga kailangan ikaw ay protektado. At kailangan ikaw ay laging nasa kapangyarihan ng kamay ng Diyos. At kailangang magsanay ka na ikaw ay nasa verse 1. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Ano po ang ibig sabihin ng shadow of the Almighty? Yung anino nga ni Pedro, ang tamaan ay gumagaling, di lalo na yung anino ng kataas-taasang makapangyarihang Diyos kapag ikaw ay nasa lilim ng anino ng kataas-taasang Diyos, walang masamang makalalapit sa iyo. Walang kasiraan na makalalapit sa iyo. Walang kabiguan na sisira sa iyo. Mabibigo pero hindi mo ikasisira, sa halip iyong ikasisigla. Amen. So, desisyon mo po ang panalangin. Magtatapos na po ang taong 2018. Kaya hinihimo po namin kayo na tayo ay magtipon-tipon at magsama-sama as great achievers. A 2-week
6 days revival ang magaganap dito po sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At narito po ang mga dates: December 6, December 7, December 8, at sa December 13, 14, and 15, 2018 sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Dito po sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. This will be a power pack 6 nights of revival para sa pagtatapos ng 2018 at anyayahan po natin ang ating pong mga kaibigan, mahal sa buhay, at tanggapin po natin ng buong buo ang biyaya ng ating Panginoon. Muli, ito po'y walang bayad, free admission, and everybody is welcome. See you and God bless. Ikaw ba'y laging nag-i-internet o nagsasurf sa iba't ibang website? Bisitahin mo rin ang aming website sa www.greggdurante.com. Nandoon ang mga maraming preachings ni Pastor Greg na nakakapagbigay ng kalakasan, kagalingan at katagumpayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Anyayahan mo rin ang iyong mga kamag-anak at kaibigan, mga kakilala, kaopisina at kapitbahay na sila din ay makarinig ng mensahe ng katapatan at kabutihan ng ating Panginoon. It's just one click away. Click it now, www.greggdurante.com. Para po sa inyong kaloob na 1,000 pesos o higit pa, bilang pasasalamat ng Greg Durante Ministries, kayo po ay aming papadalhan ng mug na merong Bible verse na taste and see that the Lord is good. Halina at mag-ambag para sa paghahatid ng mabuting balita sa lahat ng nilalang sa bawat panig ng daigdig. He that dwelleth in the secret place of the Most High. Decision mo po ang manalangin. Ulitin kong muli, kapasyahan mo po ang mag-alab sa panalangin. Ulitin kong muli, kapag hindi ka nananalangin, yan ang dahilan kung bakit marami tayong kabiguan. Lack of prayer, neglect of prayer is the main and the culprit on why we always fail. Lack of prayer. Amen. So, babalikan po natin yan sa Matthew 6, sa verse 8. Matthew 6:8. Be not you therefore like unto them, for your Father knoweth what things you have need of before you ask Him. So ano po ang ibig sabihin? Huwag kang tumulad sa mga Pariseo, huwag kang tumulad sa mga Saduseo at sa mga Eskriba. Dahil ang inyong tatay ay nalalaman ang mga bagay na inyong kailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Wow! So, ibig sabihin, planchado na yung kailangan natin, pero hindi pa natin alam na kailangan natin. So, yung kakailanganin mo 2 days from now, nakahanda na. Hello? Nakahanda na. It's ready for the asking. Kaya maraming kaliligtad doon sa pagpapala dahil hindi siya nakikinig na mabuti sa boses ng Panginoon. Nakahanda na ang iyong pagpapala. Kung may problema ka ngayon, nakahanda na ang karunungan para malutas mo yung iyong suliranin. At ang gagawin mo lang ay matamang makinig. Amen. At ang sabi sa verse 9, ano po ang sabi? After this manner, therefore, pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. So, iyo pong sasambahin ng Diyos sa simula ng iyong suliranin. At alam na natin ang model prayer, ibalik natin sa Psalms 91 verse 9. So, bilang kawan ng mabuting pastol at ang mabuting pastol natin ay ang Panginoong Jesus, kailangan pong ito ang iyong gagawin. Because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High thy habitation. Dahil ginawa ninyong ang Panginoon na aking taguan, gayon din ang kataas-taasang Diyos ang inyong tirahan. Hallelujah. Ano po ang ibig sabihin? Na ibig sabihin ay sa Kanya lamang presensya, meron pong katiyakan ng tagumpay. Ano ang sabi sa verse 10? There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. Kapag ang Diyos ang iyong taguan,
Kapag ang kataas-taasang Diyos ang iyong tirahan, and it is a decision. Amen. He that dwell in the secret place of the Most High. If you abide in me and my words abide in you, you can ask anything you wish and it shall be done unto you. Wala po tayong mahihingi kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, sapagkat ang hihingin mo ay nariritong lahat. Amen. Kaya nga kung ang Diyos na Panginoon ang ating taguan, ang kataas-taasang Diyos, if Elohim is our refuge, if El Elyon is our habitation, pansinin po natin, yun pong Elohim is the Lord at yun pong El Elyon, the Most High God. Ang ibig sabihin yung isang Diyos Ama ang siyang susupil sa lahat ng salot. Wow! Kahit ikaw ay lumublob sa tubig na puno ng salot, huwag mo namang gagawin kung sakali lang na ikay malublob. Amen? Hindi ka maaano ng mga virus na nandun sa tubig. Makainom ka man ng lason, hindi ka mamamatay. Hindi nagkusang uminom ng lason. Amen? So, kaya nga, hindi mo hanapin kung nasaan ang salot, huwag mong hanapin yon dahil madadaig ka, dahil pagyayabang yon. Sa iyong kababaang loob, dumaraan ang salot at umiiwas sa iyo. Hello? Sino mababa ang loob? Ang taong walang inaasahan kundi ang Diyos. There shall no evil befall thee. Walang masamang makasisira sa iyo. Gayon din, walang salot na makalalapit sa iyong bahay. Wow. Hello. Gusto mo yon? Magsanay kang manalangin. Magsanay kang maalab na manalangin. And then sa verse 14, ano ang sabi doon? Ano ang sabi sa verse 14? Because he hath set his love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high, because he hath known my name. Kanino galing ang promosyon? Sa Panginoon. Pero kailangan ituon mo ang pag-ibig mo sa Kanya. Araw at gabi, nakikipag-ibigan ka dapat sa Panginoon. At pag araw at gabi na nakikipag-ibigan tayo, ililigtas niya tayo sa lahat ng salot, sa lahat ng sakuna, sa lahat ng bagyo, sa lahat-lahat ng nakasisira. At ang sabi niya, iaangat ko kayo, itataas ko kayo, at ilalagay ko kayo sa tugatog ng inyong tagumpay kung kikilalanin ninyo ang aking pangalan. Kung pagtitiwalaan ninyo ang aking pangalan. And then sa verse 15, ano po ang sabi? He shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. At sa huling talata, ano po ang sabi? With long life. Sabihin mo, with long life. Will I satisfy him and show him my salvation? Yan, nais kong iyong maintindihang mabuti. Ang pagpapala po ay hindi mailap at hindi malayo. Nasa paligid mo. Ulitin kong muli, nasa paligid natin ang ating mga biyaya at pagpapala. We are surrounded with all spiritual blessings all around us. Kailangang matutunan natin kung paano natin madadaklot yung mga biyaya at pagpapalang nasa ating paligid. Totoo po ang salita ng Diyos. At ang sabi po ng Deuteronomy 28 verse 9, sa lahat ng dako, kapag sinunod natin ang tinig ng Diyos, the Lord shall establish the unholy people unto himself as he hath sworn unto thee, if thou shalt keep the commandments of the Lord thy God and walk in his ways. So ikaw po ang maglalagay ng biyaya at pagpapala sa iyo sa pamamagitan ng pagkatuto sa mga utos niya at sa paglakad sa kanyang daan at pamamaraan. Amen. So ngayon, ang sabi sa verse 13, ano ang sabi at kanyang pangako? And the Lord shall make thee the head and not the tail. And thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath.
if that thou hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I command thee this day, to observe and to do them. Kaya ngayon pong buwang ito ay buwan ng paglago at pag-unlad at pagpapala at pagpaparami ng biyaya sa lahat ng kanyang mga anak. At yun po ay pagpapasyahan dapat natin. Kaya nga, kung ating unawain, meron po at normal po ang pagsubok. At laging tandaan mo, pag dumaraan tayo sa test, trial, and temptation, test, trial, temptation. Purihin po ang ating Panginoon. Ako po si Pastor Kenneth Andrew Durante. In behalf of Greg Durante Ministry, we would like to say thank you sa lahat po ng ating partners, friends, and supporters ng ministeryong ito. Maraming salamat po ang amin pong ipinapaabot sa inyo. At ngayon po, ang ministeryo nangangailangan ng 500,000 pesos sa pagtatapos ng 2018. We can do it better together, and let us declare the goodness of the Lord for the rest of your life. We need new partners. Kailangan po namin ng mga bagong kaisa sa palatuntunan ito at maaari po kayong magbigay ng one-time gift or 12 months continuously. Ano man po ang amount, ano man ang halaga na inilagay sa inyo ng ating Panginoon sa inyong puso, malaking bagay po ito para ma-maintain na ang ating presensya sa radyo at telebisyon sa iba't ibang panig lalawigan ng bansang Pilipinas. Kaya halina at magpadala ng inyong kaloob sa Palawan Express. I-text nyo po ang code sa 0919-896-0904 at ipangalan nyo po kay Gregorio Durante. Nandyan po ang ating bank details sa Banco de Oro. Give and it will be given back to you. God bless you. We love you and let us expect great things to come in Jesus' name. Narito po ang mga schedules ng ating television program sa Trinity Broadcasting Network Asia, Lunes hanggang Huwebes sa ganap na alas 9:30 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi. Tuwing araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. At meron din po tayo sa Signal Television, GCTV Channel 185, Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 10:30 ng umaga at alas 10:30 ng gabi. Mapapanood din po tayo sa Hillsong Channel via satellite, Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi. Patuloy na manood at patuloy na umunlad sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Yun pong test ay tayo ay sinasanay. Ganon din ang trial. Pero yung temptation po ay ikaw ba'y magpapatuloy na nagtitiwala at umaasa sa Diyos o titigil ka ng tiwala at pag-asa sa Kanya at i-give up mo na ang lahat. Kaya nga po hindi ka dapat madaig ng tukso. Kailangang tuloy-tuloy ka hanggang wakas. At laging tandaan natin, bakit ba tayo dinadaan sa pagsubok? Bakit ba tayo dinadaan sa pagtukso? Sa Romans chapter 5 verse 4, ito ang dahilan at layunin kung bakit tayo ay idaraan sa pagsubok. I-atras natin ng verse 3. At ang sabi po doon, and not only so, but we glory in tribulations also. So pansinin po natin, merong mga pagpapala. Alam natin ang lahat ng mga pangako ng Diyos. Lahat ay pabor sa atin ng mga pangako ng Diyos. At napakasarap na magbulay. But meditation alone on the promises of God will not lift your life any bit. Hindi po pagbubulay lang, hindi po pagkakabisa lang, hindi po pagsasaulo lang, pagsasabuhay po ang pag-unlad, pagsasabuhay po ang pag-angat. Amen? And not only so, but we glory in tribulations. Kailangan ikaw po ay kapag dumaraan sa kapighatian,
kung ikaw ay nagagalak sa mga pangako ng Diyos, kung ikaw ay nagagalak sa mga dating iyong biyaya at pagpapala, pag idinadaan ka sa kapighatian dahil tayo daraan, pero pansamantala lamang sapagkat sa ibabaw ng lupa walang palagian. On earth are all temporary things. There is no permanent in this world. Kaya pag dumaraan tayo sa kapighatian, ano ang sabi rito? Kung ikinararangal, so, and not only so, but we glory. So, tayo naluluwalhati, maligaya tayo sa mga pangako ng Diyos, sa mga pagpapala ng Diyos, pero kailangang maligaya din tayo sa panahon ng kapighatian. At ano ang gamit ng kapighatian? What is the use of tribulation? Para tayo maging matiisin. At ang matiisin, hindi malalapitan ng sakit. Hello? Purihin ng Panginoon. Knowing that tribulation worketh patience. And then sa verse 4, ano ang kasunod? And patience, experience. Pag nagkaroon ka ng karanasang mapagtiisan ang pansamantala mong tiisin, laging tatandaan mo, maiksi lamang ang panahon ng tiisin, mas malawak ang panahon ng kagalakan. And patience, experience, and experience hope. Kaya kung ikaw ay nakapagtitiis ngayong pansamantalang nababalam ang iyong biyaya at pagpapala, ikaw ay nagkakaroon ng karanasan na umasa ng totohanan sa Diyos. At ang mga may pag-asa lamang ang lulutang sa ibabaw ng lupang ito sa mga tagumpay. Amen. So, hope therefore drieth the bones. Kapag ipinagpaliban mong pag-asa mo sa Diyos, matutuyo ang utak sa iyong buto. Kaya marami ang may sakit sa tuhod, sakit sa gulugod, sakit sa siko, dahil pinapanawa na ng pag-asa sa Diyos. Kapatid, palakihin mo ang pag-asa mo sa Diyos. Amen. Ano man ang sitwasyon mo, umasa ka sa Diyos. Sapagkat hindi tayo maililigtas ng kapangyarihan ng tao, hindi tayo maililigtas ng kayamanan sa ibabaw ng lupa, hindi tayo maililigtas ng ginto, pilak at ng mga diamante. Ang makapagliligtas lamang sa atin ay ang Diyos. Kaya pasiglahin mo ang pag-asa mo sa Diyos. At ano ang sabi sa verse 5? And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. So yun pong pansamantalang ating kakapusan. Yun pong pansamantalang kirot sa ating katawan ay hindi po nakahihiya. Huwag mong ikahihiya kapag ikay dumaraan sa kakapusan. Hello? Kapag dumaraan tayo sa kakapusan, matuwa tayo dahil tayo iniibig ng Diyos. At ano ang pag-ibig ng Diyos kapag tayo dumadaan sa kakapusan? Sapagkat mararanasan natin na pagkaraan ng maiksing panahon, hindi ka nakakapusin habang ikay nabubuhay. Kapag napagtagumpayan natin yung pagdaan natin sa kapighatian, kapag napagtagumpayan natin yung pagdaan natin sa mga suliranin, hindi na tayo maigugupo ng mga suliranin at kapighatian sapagkat alam na natin na ang Diyos ay kasama natin, na ang Diyos ay matibay na ipinaglalaban tayo sa lahat ng panahon. Hallelujah! Kaya nga, kailangang matutunan natin ito kung paano si Pablo ay natuto, si Pedro ay natuto rin. At ano ang sabi ni Pedro sa 1 Peter 1:7? Kailangan iyo pong maintindihan na ang pagsubok ay hindi ikaw ang sinusubok. Ang sinusubok sa iyo, hindi ang iyong kabuhayan, hindi ang iyong katawan, hindi ang iyong hanap buhay. Ang sinusubok sa iyo kung mananalig ka sa Diyos sa panahon na ikay walang hanap buhay. Kung maglilingkod ka sa Diyos kahit wala kang siguradong akinsi at katapusan. Hello? So pag ikaw ay natutong magtiwala sa Diyos, yung iyong kinikita ngayon ay higit pa ang iyong kakamtin sapagkat ang sabi ng Panginoon, ang nag-iwan ng kanyang sambahayan ay magkakaroon ng 100 iba yung pagpapala. Hindi lamang isang bahay, kundi maraming bahay ang tatangkilik sa inyo. Kung matututunan lang ito ng bawat Kristiyano, that the trial of your faith. So ano ang sinusubok sa atin? Hindi ang ating katawan. Ano ang dinadaan sa pagsubok sa atin? Hindi ang ating negosyo. Hindi ang ating pananalapi. Ano ang dinaraan sa ating pagsubok? Your faith.
Because your faith is much more. Matindi po itong dalawang salitang ito, much more. Lavish at lavish. Hallelujah. So, your faith being much more precious than of gold that perisheth. Kaya ako'y mayaman dahil ako'y may pananalig. Ang mga walang pananalig, pag nawala ng pera, hindi na yan sasamba. Ang walang pananalig, pag nagkasakit yan, ay siya po'y magtatampo sa Diyos. Pero ang may pananalig, kahit ano mangyari, siya ay nagdidiwang sa Diyos sapagkat alam niya, tapat ang Diyos at alam niya, pansamantala lamang ang pagsubok. Pagsamantala lamang ang kabiguan at hindi ito laganap, kundi ito'y pansamantala at maiksing panahon lamang. For the trial of your faith being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire. Wow! Fiery trial. Kaya sabi ng Panginoon sa nanay ng kambal na si John at si James, ang iyo ba, dalawang anak ay kayang dumaan sa apoy ng pagsubok? Kaya ng kambal ko, Panginoon. At ang sabi ng Panginoon ay, ang tanging may karapatan kung sino ang pupwesto sa kanat kaliwa ko ay ang aking Ama. So hindi po sinansala ng Panginoon yung hangarin ng nanay para sa kadakilaan ng dalawa niyang anak. Gusto ng Panginoon na sila ay makasama. So, idaraan ang iyong pananalig. Dahil ang iyong pananalig, ang iyong kayamanan. Sabihin mo sa iyong katabi, your faith is your wealth. Hallelujah. Paano ba linikha ng Diyos ang mga hindi nakikita? He speak the word. At nangyari ang kanyang sinabi. Your faith is what you speak. Your faith is what you believe. Your faith is what you confess. Your faith is what you declare. Amen? That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Sino raw ang tatanggap ng karangalan? Sino raw ang tatanggap ng kaluwalhati at papuri buhat sa Diyos sa kanyang pagbabalik? Ang mga nabuhay sa pananalig na dumaan man sa maapoy na pagsubok ay may ngiti pa rin sa labi. Nawalan man ng hanap buhay, tuloy-tuloy pa rin sa paglilingkod sa Panginoon. Nagkasubasubasub man ay maalam pa rin na naglilingkod at sumusunod sa Panginoon. Sapagkat nalalaman niya na sa ibabaw ng lupang ito maraming biyaya at pagpapala. Kapatid, kailangan po na ikaw ay magsanay ng pag-uugali at pag-iisip. Ang sabi ni James. So pansinin po natin, si Pablo ay nagturo na ikagalak mo kapag ikay dumaraan ng kapighatian. Tapos dito, si Pedro ay nagsabi rin na pananalig lamang ang idinadaan sa pagsubok. Si Santiago, hallelujah. Ngayon, pansinin po natin, ito ang nais kong maintindihan mo. Naranasan ba natin yung karanasan ng mga Hebreo Christians? Kinuha lahat ng kanilang ari-arian at hindi sila pwedeng maghanap buhay kapag hindi nila tinalikdan si Jesus. At sila'y nakatago sa mga catacomb. Eh sabi ni Santiago, makinig kayong mabuti sa, ito'y lagi ninyong naririnig. Pero hindi mo ito maunawaan kung hindi mo nararanas at hindi mo napagdadaanan. Ang makaka-identify lamang dito sa James 1:2. Ano po ang sabi ron? My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. Yun pong brethren ay bosom brothers. Iisa ang sinapupunang pinanggalingan natin. Do you know where you came from? In the Holy Spirit. The Holy Spirit is the one who made us children of God. Amen? Sa John 3:8, ipakikita ko po sa inyo na tayo'y ipinanganak ng banal na Espiritu bilang anak ng Diyos. The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not
tell whether it cometh, whence it cometh, and whether it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. Sino raw ang nagsilang sa iyo at sa akin bilang anak ng Diyos? It's the Holy Spirit. Amen? It's the Holy Spirit. Napakalaki po ng naabot ng ministeryong ito. Pero kailangan po natin ng mga partners na kagaya ninyo. At ang mga partners po na kagaya ninyo ay tinatawag nating media missionaries. So kahit man po kayo ay pastor, kahit man kayo ay worker ng inyong simbahan, hindi po yan hadlang. Sapagkat sa katawan ni Kristo, kailangan walang kompetisyon. Sa katawan ni Kristo, kailangan magkakaisa tayo upang maging madali at magaan ang binubuhat ng ministeryong ito. Mag-decide ka sa oras at sandaling ito to partner with us, to be a media missionary. Maaari kang magkaloob ng any amount para makompleto po natin at mapagaan natin ang 500,000 na immediate na kailangan natin for this December 2018. Maaari kang magkaloob sa pamamagitan ng Banco de Oro, Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. Or maaari kang magpadala sa anumang padala express kagaya ng Palawan, ilagay mo lang po ang complete name, Gregorio Durante, at ipadadala mo po ang amount, ipadala mo ang iyong full name sa 0919-896-0904 at ikaw ay higit na pagpapalain ng Panginoon kesa sa iyong naibigay. God bless and we love you all. So ibalik natin sa James 1:2. At ano po ang sabi ron? At ang sabi po ron, my brethren, so tayo ay magkakapatid dahil tayo mga anak ng Diyos at kaya tayo naging anak ng Diyos dahil sa banal na Espiritu. So count it all joy. So kapag ikay dumaraan ng iba't ibang pagsubok at tukso, it is sin not to be joyful. Tingnan mo ang iyong katabi. Kaya marami ang nabubulid sa kabiguan dahil ayaw sundin ang salita ng Diyos. Count it all joy. Ituring mo, tangkilikin mo, nakagalakan ang pagdaan natin sa iba't ibang pagsubok. Hello? Ano ang sabi ni Pedro? Pinadadalisay ang iyong pananalig na higit pa kaysa ginto at pilak at sa mamahaling hiyas. You have a particular mighty blessing and that is your faith. And the one who live by faith is always joyful. Pag nawala ng trabaho, hallelujah, praise the Lord, may kapalit na bago. Kapag ito ay nakasanayan mo, maiinis sa iyo ang dyablo. Inisan lang po yan eh. Ano ang gusto mo? Ikaw ang iniinis ng dyablo dahil sunod-sunod ang iyong kabiguan? O iinisin mo siya sa bawat kabiguan na ikay humahalakhak? My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. Verse 3. Knowing, hallelujah. So bago ako idaan sa pagsubok, alam kong idaraan ako sa pagsubok at alam ko rin mapagtatagumpayan ko ang bawat pagsubok. At ikaw din, dapat alam mo na hindi ka mananatili sa kabiguan, hindi ka mananatili sa pagkalugi, hindi ka mananatili sa sakit. Pansamantala lang yan at lahat siya ay mapagtatagumpayan mo. Ang sakit ay maaalis sa iyo. Ang kabiguan ay mapagtatagumpayan mo at iangat ka ng Diyos sa rurok ng iyong tagumpay. Knowing this, that the trying of your faith, again, it is your faith that is on trial. Will you use your faith or will you squander it? Gagamitin mo ba ang iyong pananalig o sasayangin mo ang iyong pananalig? Kung may nararamdaman ka sa iyong katawan, use your faith. Dictate
that sickness will go away from your body. Huwag kang ganyan na takot pag nakaramdam at iniisip mo agad ay enlargement of the heart. Ang nalalaman ko, enlargement of the heart in loving Jesus. Amen. Hallelujah. So knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Again, ikaw ay kailangang matiisin dahil ang matiisin ay hindi nagkakasakit. Hello? Verse 4. But let patience. Yung Romans 5 at saka yung James, magkahiwalay po si Pedro at si Santiago. Pero iisa sila ng pinaniniwala ang katotohanan. But let patience have her perfect work, that you may be perfect and entire, wanting nothing. The Lord is my shepherd, I shall not want. Kapag ikaw po ay matiisin, ang sabi ng isang lalaki, ang sabi niya, ikaw ba'y maligaya sa iyong buhay? Sabi niya, maligaya ako. O halika nga tayo pumunta. Pumunta sila sa isang mamahaling mall at sila ay dumaan sa mga mamahaling istante at tuwan-tuwa yung lalaki at panood ng panood. At ang sabi, may pera ka ba? Hindi siya kumibo. Nanunood lang siya ng mga display. At ang tawag doon ay window shopping. Ibig sabihin ay humahanga lamang doon sa nasa window. At ang sabi niya, sa kanyang kasama, uwi na tayo. Hindi ka ba bibili? Hindi. Sapagkat natuklasan ko na ako'y maligaya kahit wala sa akin yung mamahaling pabango. Ako'y maligaya kahit wala sa akin yung mamahaling relos. I know that I can live even without those things na expensive. Kaya ikay maligaya dahil wala ka pa nung wala pa sa iyo. Pero ikay naniniwala na ikaw ay mahal na mahal ng Diyos at sa iyong pagpapatuloy na naniniwalang iniibig ka ng Diyos, isang araw may magbibigay sa iyong magandang relo. Isang araw may magbibigay sa iyo ng magandang hanap buhay. Isang araw. Pero ang paraan, let patience have their perfect work, that you may be perfect and entire, wanting nothing. Perfect, entire. Sakdal, buo, wala nang kailangan pang anumang bagay. Kapatid, kung hindi mo ito maunawaan, sa verse 5, ang sabi ni James, if any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all liberally and upbraideth not, and it shall be given him. Muli, ikay maunlad, ikaw ay matatag, ikay matibay, ikay matagumpay. First of all, verse 12. Ano ang sabi doon? Blessed is the man that endureth temptation. For when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love Him. And what is the crown of life? Isusuot po niya natin yon habang tayo buhay sa ibabaw ng lupa. At yun po ay palatandaan ng mga anghel kung sino ang dadalan niya ng mga biyaya at pagpapalang nakakalat sa ating paligid. Pagpasyahan mo na ikaw ay maging matyaga, matiisin, at mapag-unawa at mapagpasensya. Yun lamang po ang susi para sa isang maunlad at magandang buhay. You are an escape expert. Tumakas ka sa sama ng loob. Sabihin mo sa iyong katabi, escape from the venom of bitterness. Takasan mo ang kamandag ng kapaitan. At pag ikaw ay wala ng kapaitan sa iyong buhay, laging tandaan mo, magiging matibay ka at matatag. Saan ka man dalhin ng Diyos, ikaw ay titibay at tatatag. Naalaala ko, kasama ko ang isang bishop. Kami ay nasa South Korea at hindi ka nakarating ng Korea kung hindi ka aakyat doon sa maraming baitang ng Seoul Tower. At yung iba ay ang ginagawa nila ay sumasakay na lang doon sa cable car. Pero kami ay naglakad. Ang sabi ng kaibigan kong bishop, ang sabi niya, Greg, do not dare me. Hindi ako aakyat dyan. Alam mo na ako ay may sakit sa puso.
ayokong umakyat dyan dahil napakataas ng Soul Tower. At ginalang ko siya, hindi ko siya hinamon na umakyat. Kinwentuhan ka siya ng kinwentuhan at sa aming kwentuhan nakaabot kami sa tuktok ng Soul Tower. Alam mo, ang nagpapahina sa tao yung kinatatakutan at laging tandaan mo, ang kinatatakutan mo hindi mangyayari yan. Pero ang pinananaligan mo ay mangyayari. Amen? So it is good to have faith and believe God at mangyayari yung yung paniniwala sa Diyos. Yung kinatatakutan mo, hindi darating sa iyong buhay sapagkat ikay anak ng Diyos. Ikay anak ng Diyos. At ang katawan natin ay templo ng banal na Espiritu. Kapatid, andyan ka pa ba? Labis ang pag-ibig sa iyo ng Diyos. Amen. Hallelujah. So tayo po ay manalangin. O Diyos, ang Espiritu ng pagtitiis at katsyagaan, likhain mo po sa bawat isa. Dahil kami ay nasa panahon na namin na alam naming nagtapos na kami sa mga tiisin at lilipat na kami sa biyaya at pagpapala. Pagpalain mo po ang iyong mga lingkod at iyong mga anak. Sa iyong kalwalhatian, Ama, sa pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay sumigaw ng malakas na Amen. Amen! Magtatapos na po ang taong 2018. Kaya hinihimo po namin kayo na tayo ay magtipon-tipon at magsama-sama as great achievers. A 2-week 6 days revival ang magaganap dito po sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At narito po ang mga dates, December 6, December 7, December 8, at sa December 13, 14, and 15, 2018 sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Dito po sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. This will be a power pack 6 nights of revival para sa pagtatapos ng 2018 at anyayahan po natin ang ating pong mga kaibigan mahal sa buhay at tanggapin po natin ng buong buo ang biyaya ng ating Panginoon. Muli, ito po'y walang bayad, free admission, and everybody is welcome. See you and God bless. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito.